Okay, so kung nakita niyo yung tungkol dun sa dito sa electric fan na kung saan ay nag-stack up at umikot siya, pero kanina ay nag-stack up siya, pero yung kanyang LC ay na ano din, kumbaga hindi siya nag-iikot ng ayos. So yeah, bumili tayo ng bushing tsaka shafting sa labas, na kung saan pinalitan natin yung dating shaft tsaka yung bushing. So meron din dyan yung luma. Nakikita nyo ba yung kulay itim niya? Yan yung pinakagasgas. Ayan, yung parang makinis siya, tapos nawawala na sa kanyang alignment, nawawala na sa kanyang pagkatuwid. Yung tubo na yan parang shafting. So ayan yung bushing na luma. Ayan, kung mapapansin niyo mga boss, ay kasi dapat nakatuwid yan dapat yan, pero dahil sa sobrang luwang na o sobrang luwag na, ay pinalitan na lang natin siya ay hindi na nakaya ng pushing yung shafting, kaya sumasayad siya sa stator, yung rotor. Then ganyan din yung pago yung sa bushing. Hindi siya yung talagang ugang-uga, hindi siya yung talagang hindi kagaya ng ito niya. So yan yung chassis, dalawang chassis yan, yung isa sa likod, yung isa sa harap. At bumili na rin tayo ng oil pump, dalawang piraso, tsaka tsaka yung spacer. Ayan, spacer, binili natin yan. So pinakita ulit sa inyo yung bushing, at doon natin ilulusot yung spacer doon sa shaft para ma-adjust yung alignment ng bushing. Ayan, so hindi na natin pwedeng ilusot yung lumang bushing. Ayan yung bagong bushing, makikita nyo, ayan, napakakinis pa niyan. So ilulusot lang natin yung bushing sa shafting. Ayan, so makinis-kinis naman, kasi dapat yung bushing kasi niyan ay yan, yung langis. Yan yung preparation natin. So nakalimutan lang natin tanggalin yung pako sa plywood. Yan yung processing na para dun sa ayan, yung flower isa lang. Yan yung ilalagay natin sa chassis. So ngayon, kukuha tayo ng martilyo, pupupok natin, at doon natin ipupukpok sa plywood. Ayan, pupukpok lang natin siya. Ayan, para matuwid yung kanyang pagkakapok. Ayan, dahil sa sobrang pakot, baka tayo ay madali, ay tinanggalan natin yung pako. Ayan, so ayan, wala na yung pako, para iwas tayo sa sugat. Kung sakaling tayo ay masugatan, iwas tayo sa pako. Ayan, so pinakuha natin, hindi pala, inanuhan natin, tutuwidin natin yung bushing. Yan, so pinas forward lang natin. So ang una natin ginawa dyan ay yung sa una, lagyan natin siya ng oil pump. Yan, lagyan lang natin siya ng oil pump, at lagyan din natin ng bushing. Yan, bushing. Yan yung pinakamakinis dyan, bushing. Then sunod naman na ilalagyan natin ay yung langis muna. Para maipon yung langis, kailangan may oil pump talaga, para yung langis kung sakaling magkaroon ng problema doon sa
shaft at sa bushing. Ayan. So lalagyan din natin ng langis yung bushing. Then lagyan din natin siya ng flower. Ayan, pupupukin natin gamit ang tubo ng PVC. Ayan, yan yung tubo ng PVC. Pupupuk lang natin gamit tayo ng martilyo. Okay. So para makasiguro lang tayo ay ilapat natin ng maayos yung flower para mapupuk natin ng ayos yung flower niya sa gitna ng bushing. Yung pinupukpuk natin ay yung sa likuran ng chassis. Ayan o. Tingnan nyo maigi. Kahit taktak natin, hindi na siya natatanggal. Yan. Yan yung una. Yan yung pinakaunang flower sa likod. Sa may likod po yan ng yan. Right, ganyan din lang natin. Yan po yung sa likod ng ng gearbox. Okay, so pupukpukit pa rin natin para makasiguro tayo. Yan. So pukpuk lang natin. Ayan. Kung okay na. Okay, so pwede natin siyang langisan ulit o para makasiguro lang, kailangan natin siyang langisan para in case na walang Ayan, okay na siya. Then sunod naman yung sa harap. Pero mga boss, medyo nag-aalangan lang ako dun sa harap. Kasi yung sa flower ng yung sa flower ng sa harap ng chassis, medyo nahirapan ako doon sa paglalagay ng flower sa harap sa chassis dahil sa sobrang higpit ay nakabili tayo ng flower sa labas. Ang una natin nabili noon ay yung 5 kasi wala yung wala yung pinaka flower na tigli 5 so ganyan yan. So ganyan ang ginawa natin. Kung ano yung ginawa doon sa likod, ganyan din yung gagawin natin sa harap, bushing. And then hindi na yan. So hindi na natin pwedeng yan, baka magasgas lalo yung shaft. So kung kakapain natin yung pinakalikod niya, may gasgas na, kaya hindi na natin siya pwedeng lagyan. Yan, kung nyo, may gasgas na yan. So lalagyan pa rin. Kung ano yung ginawa doon sa kanina, yun din. Yan, ganyan lang yan. Pakadali lang yan. Lalagyan lang natin siya ng langis. Tapos lagyan din natin ng flower. Okay, dyan tayo masyado nahihirapan sa paglalagay ng flower. Okay, panoorin nyo maigi kung paano yung paglalagay nyo sa flower na yan sa harap ng chassis. Ayun. So sa unang pukpuk pa lang, ayan tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo maigi yung pagkakagawa ko dun sa chassis sa harap. Ayan. So doon pa lang nahihirapan na akong magpukpuk.
Ayan, kahit na ipukpok ko siya, ayan, nabubunot pa rin. Hindi ko siya may pukpok ng ayos dahil sa sobrang laki ng space ng flower. Kumbaga, hinanapan ko siya ng pwesto para maibaon lang yung flower doon sa doon sa chassis. Ayan, tingnan nyo maigi kasi ilulusot lang siguro natin yung pinaka chassis niya, hindi pa rin natin magawang may lusot. Ayan lang, kahit na may pukpok na siguro natin, okay na, pero hindi pa talaga makayanan ng flower. So ang technique kasi dyan mga boss ay kahit malaki yung espasyo ng flower ay pwede natin siyang grinderin, pwede pa rin natin siyang i-grinder ng kahit konti lang para maipasok yung flower sa pinaka niya, sa may pinaka chassis niya. Yan. So dahil sa sobrang hirap, tingnan nyo maigi yung flower. Yan, hindi pa talaga nabaon yung pinaka niya, yung pinaka baba. So kailangan din nating gamitan ng pako para mabunot yung flower. Yan. So kung hindi mabunot ng yan, ganyan nila siya, oh. Yun. So dahil sa hindi siya maibaon ng ayos ay yung merong kasi akong way na ang isang flower ay nasisira din kapag nasobrahan sa pagpupukpok. Kaya ang nangyayari dito sa flower ay kapag nasobrahan sa pagpukpok, may tendency kasi na masira din yung flower. Kung in case na magkaroon ng way na magkaroon din ng sira sa flower ay masisira din. Dahil sa hirap din, ayan, nagpalit na tayo ng bushing ng flower na 5 pairs lang. So kanina ay dahil sa nasobrahan, ayan, mga nasira na. Yung iba ay ayan, parang ganyan, so nasira din. Dahil sa ayaw sumagat, ayan, pinalitan na natin siya ng panibagong flower. So pinulot ko lang yon doon sa okay. So dahil sa shortcut ko na at dahil nahihirapan na rin tayo sa pagpupok, ay magkakabit na rin tayo ng motor. Yung motor na yan ay binili natin sa Binyan noong 2020 before lockdown. So ayan, lang natin, ilalagyan din natin siya ng yan, washer. Yan. So lalagyan din natin siya. Ang paglagay niyan paharap sa stator. Ayan lang ho. Dapat tama ang pagkaka-alignment dito sa bushing, sa motor. Yan. Dahil sa sobrang space, ayan,
nagawa na natin na paraan na mapukpok yung yung shop para maanuhan, para mahagod, swabe yung pagkakaikot dito sa shop. Okay, so naanuhan na natin, pupukpukin lang natin siya ng maigi para hindi siya yung talagang masikip. So pass forward na lang natin para makita natin. Okay, so matapos natin siyang i-align yung bushing tsaka shafting, ay ayan, finish na yan. So ang gagawin na lang natin dito ay tetestingin na natin. So bago natin, ayan, swabe, so pinupukpuk pa natin yan para sigurado, para swabe na siyang paikutin. Yan. So yung mga wirings na yan, kailangan testerin at huwag basta-basta magkakabit ng mga colored na kailangan dapat ay nasusunod. Yung common, number 1, number 2, number 3, at yung kulay dilaw na yon, yung dalawang kulay dilaw na wire na yon ay para sa capacitor. Yan. So bago yan, tetesterin muna natin kung may mga na-damage ba. Umpisa muna tayo sa capacitor, kung may mga nasira ba.
Okay, so capacitor. Okay. 0.75K o almost 0.75. Sabihin natin 0.75. Yan, parang ganyan. Okay. So, buksan natin ilaw para makita. Sa base model ng 502. Ayan. Kaya ganyan po nila yan. Okay. So, ulitin natin yung testing. Pagte-test is parang linear lang sila dito yung 0.73. Hinailaw talaga nila yung Ang common niya is color green at yung mga selector na yan ay white, black at red. Visible naman yung and then phone controls same thing. Wala namang hindi naman Yung mga color na yan ay yung kulay black is number 2. Yung number 3 is kulay red at yung number 1 ay kulay white. Isang ano lang, isang volume level. And Okay, so testerin muna natin. Mic and Yan. volume control yung 502H. So malabo lang yung ating camera. So yung pinakaiba lang, So para makita kasi malabo yung camera natin. yung selector, input selector and Adjust lang natin ng konti. yung input Yan. selector lang tinanggal natin. So 440 is Yung loudness na number 2. ilipat nila dito. Ayan. 440 para number 2 yata yun. Number 1 489, Patagandaan na this is ang original 489 unit na lang tayo. yung So, ayan o. number 1. Kaya bubuklatin natin yung mamaya. So, ito na yung So lagyan din natin siya ng capacitor para sa testing. is yung 502C and yung sa baba is yung sa 502C. Okay. Parang typical lang to. And meron So i-place lang muna natin temporarily para sa testing. and yung isang pag Okay. 502H naman, ito lang. Yan. Speaker Para sa safety natin, lagyan din natin siya ng Nakita nyo nga rin sa harapan na wala selector. Total of 4 speakers, tape left and right. para hindi magdikit yung chassis at yung wire ng capacitor. Kasi once na napadikit yung wire habang naka-live, pwedeng dumikit yung ano sa chassis, pwede rin masulit yung, pwede rin masira yung motor. Okay, so yung 502C, lagyan lang natin siya ng capacitor. 502C, ganun po siyang 500 watts max power. Ayan. Na pwede na speakers for So, maximum capacitor lang. Yung capacitor pong yan ay wala pong polarity. to 400 watts max rin ng speakers. Kahit alin po dyan, basta wala po siyang polarity. Mas matagal at mas maganda yung quality niya. Pwede ka rin mag-google ng 500 pero Okay. pinagado yung volume mo. Hindi mo maisasagad dyan. So Sa 502H naman, kuha tayo ng green meron po siyang 1,000 para watts sa max common. power po yan. Yung max power output nito 1,000 yan. Hindi yung For speaker matching, huwag tayo magsasaksak 800 watts max ng mga power na speakers na pwede nang ibabad kasi meron kang headroom ng mga wire na wala sa common. Okay. Okay. So kuha tayo ng green. Green. So magreklamo kayo kung magaling masira yung akin nyo kasi nasa kayo yan. Point 3 yun. Kung alam nyo yung matching yan, Number 3 is tayo ng allowance sa puwersa ng speakers. ay wala yan. Dapat mas malakas yung ampli natin kasi speakers natin. So ano ba? Number 3 and number 3 is number 3 yun. Yung 392. Number 3. Tapos 97. Hindi natin siya makita. $392, yun na lang kunin natin. So yan, i-splice natin yung common tsaka yung kulay red
sa mismong wire para may saksak natin sa 220 volts o sa 230. Okay, so isaksak natin. Kung hindi professional, huwag kagayahin. Okay, yan, yun, umandar na kagad, hindi ko pa nakikita. Okay, so saksak pa rin natin. Okay, yun, so okay na siya. Yang nasa part na yan, yan yung kulay green at yung kulay red. So ibig sabihin, okay naman yung pagkakagawa natin sa bushing tsaka shafting. Mahagod pa yung pagkakaikot. Tanggalin na natin. Yan. So lalagyan din natin siya ng tape para sa safety, para sa gagawin nating pinagbabawal na technique. Pag sinabing pinagbabawal na technique, yung mga technique na hindi alam ng ibang mga technician na nagagawa ng electric pan, yun talaga ang way para sumuwabe yung pagkakahagod sa electric pan. Para siguro mga 15 seconds habang mamamatay na yung titigil na yung yung pagkakaikot niya, yun talaga yung way para mapabagal yung pagkakaikot niya hanggang sa tumigil. Okay, so saksak din natin yung push, yung yan. So dahil hawak ko yung chassis niya, kukuha naman tayo ng papakpok. Pwedeng screw, pwedeng plies, pwede ring martilyo. Yan, habang umaandar, pagkaganyan din natin yan. Yan, pupukpukin din natin yung stator para sumuwabe yung pagkakahagod sa stator niya. Yan, so pupuk lang. Okay, gusto ko nalaman yung laman ng mga ganito. so napakabilis ng Okay, so dito naman tayo sa ating galvanometer. Ay malalaman naman din natin kung ilang wattage ba ang nakukonsumo dito sa motor. So lumalabas dito ay 36 o 35, parang 36 yung nakikita ko. Okay, so number 2, nakalimutan nating number 2 at number 1 yung nakita natin na nakatip. So ngayon ay kukuha din tayo ng kukuha din siguro tayo ng camera para makita natin yung wattage ng electric pan. Okay, so di natin makita yung wattage kung ilan ng makukonsumo dito. Okay, so hindi nga pala kita yung wattage kung ilan. So matetesting na lang natin yung mamaya pagka nabuo na yung katawan sa
sa mismong desk pan. Kaya po nito, may nakatatak po na concert, Yan. audio video technology at saka 5 po 500. Dito po nakasulat po sa karton. At dito naman po sa hindi po Okay, so hindi ko pa nakikita yung ano. wala pong nakalagay. Ayan guys, isa po yan sa mga palatandaan. Hindi po original ang Yung isa common, ipakita ko na pero yung mga color na ano, at ilapit ko na lang yung red, video para makita white nyo and po black, ang yun na yung ano, yun na yung pinaka common, ay yung pinaka selector niya. Kumaga maano mo siya, mapipitot mo siya ng 1, 2, 3. Express lang natin. Okay. Ito naman po sa hindi original ay wala po kayong makikita. Yun. Sa kabila, baka may So makita tayo. hindi natin makikita, so mamaya papakita din natin yan. Mamaya pag nabuo na Dito yung naman po sa kabilang gilid ay may nakikita po tayo ditong design yung desk. and engineered So by pass forward muna tayo mga boss. Ayan. So yan yung katawan ng mapoprotektahan yung speaker natin. sa electric pan. So try Okay. natin lang ito. Tingin natin, lagyan natin ng speaker. Pakinggan yung maigi mga kagilabers. Malakas yung hugong yan. So step by step natin siya ituturo sa inyo kung paano natin So gagawin, kung saan tayo yung mag-ayos. ginagawa natin yan yung mga tinetest muna bago ikabit. So itetest muna yung ano, yung common, yung sa common, tapos yung sa switching ng 1, 2, tsaka 3, ito na lang i-ano. Yan. So kung alin yung 1, yun yung 1. Kung alin yung 2, yun yung 2. Kung alin yung 3, yun yung 3. So ayan, yan siguro yung common. Inuna natin yung common para sunod na rin yung sa number. Alam nyo yung mga yung mga ano kasi, may mga ways kasi na minsan nagkakamali sa color coding. Basta makapagkabit ka lang ng ano, ng sa electric, sa ano, sa wirings, hindi mo pa nalalaman kung ano ba talaga yung sign na hindi ka talaga magkakabit ng wirings about dito sa ano to, sa ginagawa natin. So inuna ko muna kasi yung common, tapos yung 1, 2, tsaka 3, at yung sa motor is red, white and black. So napakadali lang naman to mga boss, magwa-wirings lang, tapos itatap nyo lang yung plug doon sa mismong saksakan. Tetest nyo lang yung common, tapos yung isa pipindutin mo lang yung 1, kung ano yung connection, yun yung connection. Tapos lalagyan din natin siya ng tape. Kung walang tape, shrinkable tube. So panoorin nyo na lang. Pass forward, nakapass forward naman yan. So, itong apat na to ay wala talagang supply kasi fake nga. Yan o, yung malalaki na yan ay imitation yan. So, dahil okay yung voltage biasing natin, ibig sabihin may posibilidad na may sira yung capacitor nito sa input board. Muna natin yung dalawang filter capacitor, tingnan natin. So ganito naman yung scenario niyan. Pag good naman yung capacitor, nakita natin good naman, natin natin good, ibig sabihin sa input board tayo mag-check or sa tone control. Piling mga op amp o may mga nag-lip dyan na capacitor or mga kinalawang na resistor, piling mangyari yan. Tapos kung wala pa rin dyan, sa input tayo, piling yung IC na CD4052BE, siya rin, nakakapaugong din yan. So bali, baklasin muna natin ito mga kahilabers, tapos
testing tayo. So, magti-testing tayo. So, fast forward lang natin to. Tapos, Okay. So matapos nating buuin yung pinakakatawan niya, ayan. Okay na siya. So lalagyan na lang siya ng LEC. Yan yung LEC. Yan yung kulay blue. So yan yung pinaka ano niya. Okay. So off. Para makasiguro, ayan. Off lang natin. Number 1. Number 1 ba yun? So para makasiguro ay gagamit tayo ng galvanometer para malaman kung ilang wattage ba ang kailangan, ilang wattage ba ang makikita doon sa malalaman doon sa pang measurement sa electric fan. Kasi pag walang LEC, babawasan lang talaga yung pinaka wattage niya. Okay, so buksan natin. Ayan. Okay, so number 1 yan, 32 watts. Ayan, 32 watts. Number 2, 35. And number 3, 38 watts. Okay. So mas mainam kung meron siyang LEC na lalagyan. Okay, kapit natin yung LEC niya. Yan. So nakakabit na yan. Siguraduhin lang natin na hindi tayo liliparin dyan sa LEC niyan. Okay. So titingnan natin yung wattage niya. Okay. Okay, so tingnan natin. Number 1. Uy, ang lakas. Number 1 pa lang yan, ha. Ang number 1 ay nasa almost 40 watts. Number 2, 41, 42 watts. At number 3, 44 watts. Mas maganda pala pagka ganyan, pagka nasa LEC. Pag LEC, talagang lalaki ang wattage. Number 3, that is 44, o sabihin natin 45 watts. Pero mas malakas yung pero mas malakas siya pagka pag nasa LEC. Okay. So dahil ayan ay buo na yung kanyang takip, pwede na natin siyang testingin. Number 1. Teka lang. Okay, so isaksak na natin siya sa mismong 220. Number 1. Yan. So okay na okay. So hindi na ako gumamit ng LEC na mas malaki kasi mabigat sa at nakakasira din ng bushing. So gumamit na lang ako ng sharp na ganyang LEC. Number 2, number 3. Pero okay siya. Okay, so mga boss, at
at napakahalaga nitong electric pan na to. So dito sa amin ay talagang napakakulang, kaya lang yung iba mga electric pan namin ay talagang nakakatulong. So yun lang, at maraming salamat sa inyo lahat, at huwag niyo pong kalimutan na i-like to. So thank you so much.